Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging bereng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambayanan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupi ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang maggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon ng inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita, na bayan niya ay papayapa. Aking naririnig
magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kaniyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mga pilgrims po, sa mga parishioners, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay isang araw na mahiwaga, sapagkat ang kahiwagaan ng ating Panginoon ay tinatawag ang kanyang mga alagad. Tinatawag ang mga nangangailangan ng tulong niya. Kaya sa araw pong ito, ang bawat isa po sa atin, galing man po tayo sa iba't ibang lugar, ang ating layunin ay magkaroon ng kaginhawaan ang bawat isa sa atin. Hindi lamang po kaginhawaan ng pamumuhay,
kundi kaginhawaan ng ating pagsasabuhay sa pagtawag at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa araw din pong ito, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dala sa balikat. At ang dala sa balikat, ang marahil, ang isa sa dahilan kung bakit ang bawat isa po sa atin ay tinatawag ng ating Panginoon. Tinatawag dahil ang balikat na daladala po natin sa ating buhay ay nangangailangan ng tulong. Kaya yung tulong na masasabi po nating ipagkakaloob sa bawat isa po sa atin ay isang tulong na kung saan ang ating Panginoon Diyos lang ang makapagbibigay nito. Dahil bawat tumatawag sa Kanya, bawat tumutugon sa Kanya, may mga magaganda, masasabi po nating mga biyayang ipagkakaloob po sa bawat isa po sa atin. Kung mapapansin po natin o pagdinilayan po natin ang unang pagbasa at ganoon din po ang ating ebanghelyo. Sa unang pagbasa, pinangako mula kay Propeta Amos na ang kanyang bayan ay muli niyang bubuuin, na kung saan na ang katapatan ng ating Panginoon ay mananatiling tapat, na ang ibig sabihin, anuman ang pinagdaanan ng kanyang piniling Israelita, mananatiling mahalaga yon sa puso ng ating Panginoon. So kung mahalaga ito, ibig sabihin, napakalaki ng pagmamalasakit, napakalaki na may tutulong ng ating Panginoon. Dahil sa unang pagbasa, narinig po natin na sa kabila na nangyari sa mga Israelita, muling bubuhayin ito ng ating Panginoon. At ito ay isang napakagandang halimbawa kung bakit ang bawat dala po natin sa ating balikat ay napakahalaga sa Kanya. At mahalaga din po ito sa buhay po natin sapagkat hindi natin dadalhin ito sa ating mga balikat kung hindi ito mahalaga sa buhay po natin. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng magandang ugnayan ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin ay huwag matakot sa anumang unos ng buhay, sa anumang alon ng buhay na ating nararanasan. Sapagkat ang batis ng biyaya ng ating Panginoon, ang batis ng kaginhawaan, ito'y pagpapatunay lamang na ang lahat ng ating nararamdaman ay maaaring tulungan tayo ng ating Panginoon sa tulong din po ng bawat isa po sa atin. So, ibig sabihin, merong papel ang tao, meron din papel ang ating Panginoon, at ang papel ng tao ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Walang hindi sasabihin di tayo pwedeng sumunod dahil siya lang naman talaga ang ating takbuhan kahit sa huli ng ating buhay. Ano man ang meron tayong karangyaan sa buhay, ano man ang ating buhay na meron sa panahon ngayon, ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa bawat isa po sa atin. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, ang unang pagbasa ay pagpapalaala na ang bawat isa po sa atin na kinakailangan baguhin ang mga nakasanayan na kung saan ang naging dahilan ay ang pagpapakasakit o sinasabi nating nagiging dahilan ng ating kasakitan ng ating mga katawan at ganun din po ng ating kalooban. Kaya hayaan po natin na sa tulong at grasya ng ating Panginoon na sinasabi sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo na kung saan ipinapalaala sa bawat isa po sa atin, tulad ng alak. Dahil ang alak na luma hindi pwedeng isama sa bago. Kinakailangan kung bago ay bago at luma ay luma. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang luma ay wasak. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang luma ay hindi makakatulong.
kundi pinapaalaala sa atin ng ating Panginoon. Mahalaga ang tungkulin ng ating simbahan. Mahalaga ang tungkulin ng bawat isa po sa atin. At ano ang tungkulin ng bawat isa po sa atin? Ano ba yung kasarapan? Ano ba yung masarap? Bakit binabalikan natin ang mga gawi na hindi tama? Ano bang meron doon? Bakit pilit natin ibinabalik? Ay kung tutuusin, yun ang dahilan ng pagkasira natin. Yun ang dahilan ng pagka-destroy po natin. Bakit natin binabalikan? Dahil ba kinasanayan na po natin? O dahil ba takot tayong harapin ang totoo? Dahil sa sinasabi ng ating Panginoon, lalo na po kung pagdinilayan po natin ang kanyang paalaala sa bawat isa sa atin. At ano ba itong bagong alak? At anong kinalaman nito sa ating buhay? Malaki po. Sapagkat ang bagong alak ay ang katotohanan ng pagsasabuhay ng kanyang turo. At ano ang kanyang turo? Kaya tayo ay bumabalik-balik sa kanya. Magkaroon ng maayos ang ating pangangatawan. Magkaroon ng kagalingan ang ating mga nararamdaman. Magkaroon ng tamang direksyon ng ating mga iniisip na dating mali, gawin na nating tama. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay makasama niya. Hindi tayo sumisimba dahil meron tayong gustong gawin para sa ating Panginoon o may hinihingi sa ating Panginoon. Sapagkat tayo naman po, alam naman po natin kung ano yung tama at mali sa buhay po natin. Paano ba natin ipagtatanggol ang totoo? Paano ba natin sa katuparan at kaganapan ng katotohanan ng buhay kaysa mga maling pamumuhay? Alam po at kilala nyo ang bawat isa po sa inyo. Kilala natin ang bawat isa. At kung kilala natin ang bawat isa, bakit di natin baguhin kung anong dapat baguhin sa atin? Kaya nga ang ating Panginoon na sinasabi niya, pag sinama at lumat bago talaga magsasabog yan. So anong gusto ipahiwatig sa atin ng Panginoon? Ang nakasanayan kung alam nating mali, bakit tayo babalik doon? Bakit hindi natin tingnan ay kung ano yung nakakabuti sa ating buhay para makapaglingkod tayo. Mapaglingkod ng ating mga mahal sa buhay. Makapaglingkod tayo na maayos sa ating sariling pamumuhay. Kasi ang tao, madalas ay sinasabi natin dahil nga sa kahinaan, nagagamit ng mga makakaliwa. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, napakabuti ng ating Panginoon. At ang kanyang kabutihan ay higit pa sa sukat na ginagawa po natin. Pero ang tao patuloy na bumabalik. Bakit bumabalik? Ano ba ang may dahilan? Ano ba ang makamandag kung bakit bumabalik tayo sa mali? Dahil ang totoo, takot tayong baguhin ang ating sarili. Pero hindi kaya tayo ng ating Panginoon na baguhin po natin. Minsan ang tao dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ito nagiging dahilan kung bakit tayo ay punong-puno ng sakit sa ating kalooban. Punong-puno ng sakit sa ating katawan. Punong-puno ng sakit sa lipunan. Punong-puno ng sakit sa loob ng tahanan. Ano ba klase ng tahanan na meron sa loob? Ano ba klase ng kamandag? Bakit ang iba nagkakahiwa-hiwalay? Bakit ang iba nagkakanya-kanya? Bakit ang iba hindi nagkakasundo? Anong naging dahilan? Dahil ang kinagawian ay mali. Kaya pag ang isang tao, ang ginawa niya kinagawian ay mali, mahirap siya talagang makaalis. Pero sinasabi ng ating Panginoon, this is the time to change our life. We need to do that dahil ito ang kapakinabangan. Ito ang hinihingi na kagalingan ng bawat isa po sa atin. Ayaw nating ma-stress ang ating buhay dahil sa ating nararamdaman.
Pero ang tanong, bakit ba nagkaroon ito sa ating buhay? Kasi nga, ang bawat isa sa atin nagpabaya. Kaya yung pagpapabaya ang nagiging dahilan na sinasabi natin na kagawian po natin. Yun ang minsan bilang isang tao, bakit ang tao hindi makabiyan kung ano ang buhay na dapat na naisin ng bawat isa po sa atin. Marami sa atin ang wasak-wasak ang sarili. Hiwa-hiwalay. Minsan, pag hiwa-hiwalay, putol-putol, hindi mo alam kung paano mo bubuuin. Hindi mo alam kung alin doon ang mauna, alin ang pangalawa, alin ang pangatlo. Wasak nga eh. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, may hiwaga ang Panginoon eh. At yung hiwagang iyon ay ang hiwaga ng pagtuturo ng ating simbahan, katuruan ng Biblia, katuruan ng bawat isa po sa atin. Walang naghangad sa atin na lumaki tayo no habang paano tayo may karamdaman. Wala. Sino ang gumawa? Ang tao. That is why ang tao mahilig sa kinagawian na alam naman natin ay mali. Bakit nga? Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, kaya nga sinasabi ng mga alagad ni San Juan, bakit hindi kayo nag-aayuno? Ang mga Pariseo kami nag-aayuno. Anong sabi ng ating Panginoon? Bakit mag-aayuno kung kasama nila ay kinasal? So, anong ibig sabihin nito? Meron po sinasabi nating feasting and fasting. Yes, may mga okasyon. May kanya-kanyang panahon. Kaya kung feasting, celebrate it. Kung fasting, do it. Humility, sacrifices, and solitude. At lahat ng ito ay may kaganapan ng buhay. Kaya nga kinakailangan tayo po mismo ang tutulong at tuturo sa bawat isa sa atin. Kasi pinadidinig sa atin ng ating Panginoon, pero ang problema, ayaw nating tingnan, ayaw nating sundan kung saan nagmumula ang mga bagay na kung saan ang nakakasakit sa atin. Kaya nga pag minsan ang tao'y nasasaktan, nahihirapan siyang makabangon. Dahil nga, mas gusto niya ang mga bagay na nakikita ng kanyang kapwa-tao. Ang gusto ng tao ay nakikita kung ano mang ginagawa para siya'y purihin. Pero hindi nakikita ang kahalagahan kung ano ang nasa loob ng bawat isa po sa atin na magbibigay ng kasiganaan, magbibigay ng kasiglahan sa ating buhay. So meaning, kailangan ng bawat isa po sa atin ang disiplina na mayroong pagpapatunay. Ito ang gustong mangyari sa akin ng ating Panginoon. At tinatawag ang bawat isa po sa atin, not only by name, tinatawag tayo dahil ayaw ng Panginoon na ang bawat habang panahon na tayo nahihirapan, ayaw ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mananatili lang sa isang napakakitid na pangunawa. Ayaw ng Panginoon yan. Kaya nga habang panahon, patuloy tayong naglalakbay. At sa paglalakbay natin, marami tayong matututunan. Marami tayong malalaman, marami tayong matutulungan, marami tayong may encountered, at lahat ng ito ay may connection sa ating buhay. Dahil sa kaharian ng Diyos, tayo ay iisa. That is why every one of us are connected to each other. Kaya kung connected to each other, ibig sabihin, may masayang pamumuhay. At tayo po bilang isang Kristiyano, muling pinapaalahanan tayo ng ating Panginoon. Tulad po ngayon, hinihiling natin na lahat ng ating mga kasakitan sa kalooban, lahat ng ating karamdaman, hinihiling natin na sa awa at habag ng Panginoon, mapagaling niya po tayo. Kung ito ay gagawin mo ng pero sinasabing disiplina. Pag ikay may disiplina, ibig sabihin, pinapahalagahan mo hindi lamang ang iyong katawang lupa, lalong higit ang nakatira sa katawang lupa. Kaya ang simbahan ay mananatiling pagpapaalaala sa bawat isa sa atin. Kaya be grateful and thankful dahil sa kabila ng ating kahinaan,
patuloy at patuloy na magiging tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang bagong alak na tinutukoy ng ating Panginoon sa buhay po natin. Move on. Go forward. I will be with you until the end of time. Meaning, sabay ka lang sa aking paglalakbay o maglakbay ka lang, sasamahan kita. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tug namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwan ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na Birhen nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan." Ang bunyi natin na misteryo. Tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahinulat sa tukso, at ianiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat namin paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:08 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, maari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ika-5, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Pagkatapos po ng ating banal na misa ay agad na po nating isusunod ang liturhiya ng pagpapagaling. At ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ninyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.